Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's... Mayroon siyang world title, gold sa Commonwealth Games, at napakagaling na footwork na ginagawang tutorial ng mga coach ang laban niya. Hindi lang niya tinalo ang kalaban, kundi pinakita pang mabagal sila. Give Amanda Serrano problems. I don't think so. Whoa, nice left hand. Best punch of the fight. Huwag kang magpaloko sa kanyang ganda. Ito si Sky Nicholson, ang Australianong 30 taong gulang na lumaban mula Gold Coast hanggang sa gintong medalya sa World Championship at pinaisip ang buong mundo ng sports kung ano nga ba talaga ang elite na women's boxing. Female boxing. Si Sky Nicholson ay pinanganak noong August 27, 1995 sa Meadowbrook, Queensland, Australia. Lumaki siya sa Gold Coast at nag-aral sa Our Lady's College. Pero kahit bago pa siya makapagpakawala ng kanyang unang suntok, kakaiba na ang kanyang kwento. 1 taon bago ipinanganak si Sky Nicholson, namatay sa aksidente sa sasakyan ang mga kapatid niyang sina Jamie at Gavin. Hindi niya sila nakilala, pero dadalhin niya sila sa buong buhay niya. Si Jamie Nicholson ay hindi basta-basta tao. Siya ay isang boksingero, isang olimpiko. Lumaban siya sa palarong olimpiko noong 1992 at nanalo ng bronze medal sa Commonwealth Games noong 1990. Isang hindi natapos na pamana. Noong nagsimulang mag-ensayo si Sky sa edad na 12, ginawa niya ito sa Jamie Nicholson Memorial Gym sa Yatala, na ipinangalan sa kanyang yumaong kapatid. Bawat round, bawat patak ng pawis, dala niya ang bigat ng alaala nito. At hindi siya nag-iisa. Kasama niyang nag-iensayo sina Chernica Johnson at Che Kenneally, mga magiging kampeon sa mundo. Ang gym na yon ay hindi rin nag-produce ng isang champion, kundi ng isang buong henerasyon ng mga kampeon. Namukod-tangi na si Sky mula simula. Habang ang ibang mga batang boksingero ay nakatuon sa pagbato ng suntok, si Sky ay nahumaling sa pag-iwas na masuntok. Ang footwork, mga anggulo at mga galaw sa depensa. Unang gumalaw siya mag-isip at pagkatapos ay sumuntok. Ang pilosopiyang iyon ang naging pagkakakilanlan niya at malapit na niyang dalhin ito sa pinakamalalaking entablado ng sport na ito. Bago ang palarong olimpiko, nariyan muna ang pandigdigang kampyonato. Noong 2016 si Sky ay lumaban sa welterweight at naguwi ng tansong medalya. Ngunit hindi siya nakasali sa palarong olimpiko sa Rio. Hindi siya nakapasok. May ibang boksinggera na pinanghinaan ng loob, pero si Sky ay nagdesisyong bumaba ng 4 na weight class hanggang featherweight at nagsimulang muli. Nagbuma ang sakripisyo sa paraang hindi naasahan ng kahit sino. 2 taon nang lumipas, sa Commonwealth Games sa Gold Coast na ginanap sa sarili niyang bansa, umakyat si Sky Nicholson sa ring para sa final ng featherweight laban kay Michaela Walsh mula sa Northern Ireland. Continues. Good left hand. So principally from a boxing perspective, the boxers that they have to engage, and on the resumption, well, both boxers nudging away. Well, you hear the cries from Walsh's corner. Nanalo siya sa pamamagitan ng split decision, nakuha ang gintong medalya sa sarili niyang bansa, pero hindi pa siya tapos. Nang dumating ang Tokyo Olympics na naantala hanggang 2021, nakapag-qualify na si Sky sa Asia at Oceania Qualifying Tournament noong 2020 na ginanap sa Amman, Jordan. Matapos talunin ng Mongolia na si Bulor Tultumurkuyag at makuha ang kanyang pwesto sa Australian Olympic Team, dumating siya sa Japan na may amateur record na 100 at 7 panalo at 32 talo, ang mga pilat ng ilang taong pakikipagkumpetensya sa elite level. At lumaban siya gamit ang lahat ng meron siya. Sa quarterfinals, nakalaban niya ang Britanikang si Caris Artingstall. Sa isang mahigpit at nakakapagod na laban, nagtapos ng 3-2 laban sa kanya sa scorecards ng mga hurado. Nice again, body shot there. Picked some very nice. Get the jabs going, that's another solid jab. It gives you so many options. For Artingstall, the longer that round went on. Walang medalya, puro pagkadismaya lang sa pinakamalaking entabladong napuntahan niya. Umalis siya ng Tokyo na may plano at malapit na malaman ng mundo ang kakayahan niya. Si Sky Nicholson ay pumirma sa Matchroom Boxing, isa sa mga pinakapestihiyosong promoter sa sports, at nag-debut bilang profesional
noong Marso ng 2022. Naganap ang debut sa Pechanga Resort and Casino sa San Diego, Estados Unidos. Si Jessica Juarez ang unang profesional niyang kalaban at simula pa lang, malinaw na hindi ito magiging kompetitibong gabi. Combined record of her opponents is Nicholson, nice and accurate. Timely once again. Problema agad ang jab ni Sky Nicholson at tila anino lang ang kalaban ni Juarez dahil sa kanyang footwork. Malinis, eksakto, dominante mula umpisa hanggang dulo. Oo, tuloy lang sa trabaho. Good right hook. Now, fire under. And now she, and that left hand coming out. Unanimous decision, walang drama, walang pinsala. Dumating ang bagong profesional mula Australia na walang galos. Pagkalipas ng 7 buwan, bumalik si Sky Nicholson sa ring sa Brisbane para sa kanyang unang profesional na laban sa sariling bansa laban kay Christina Jacobs at sinamantala niya ito. Handa si Christina Jacobs. Pero kitang-kita ang agwat ng antas mula pa lang sa unang round dahil kontrolado ni Sky Nicholson ang distansya, ritmo at buong laban. Tamayan, ginagawa niya talaga. Catches her. Oh, there's that female boxing. Manalo siya sa unanimous decision at nakuha ang inaugural Women's Featherweight Championship ng Commonwealth na ngayon ay suot niya na. This is Sky Nicholson! Sa Hulu Theater ng Madison Square Garden, New York, lumalaban na si Sky kay Tanya Alvarez para sa WBC Silver Featherweight Championship. Ang championship ba? Between Nicholson and Alvarez, what will we see? Sinubukan gamitin ni Alvarez ang lakas niya at sumugod. Pero lagi siyang napaparusahan ni Sky kapag nilalapit niya ang distansya. I don't know if tactics are in her stance. Your first knockout. Honestly, I would be surprised and bothered if she didn't. Bago matapos ang round, kitang-kita ang pagdumina ni Sky Nicholson. Isang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision at isa pang titulo na nadagdag sa kanyang mga nagawa. At ang pinakamalaking hakbang sa kanyang karera ay malapit nang mangyari. Pinatunayan ng laban na ito na handa na si Sky Nicholson para sa elite. Si Linda Leca, dating world champion na may karanasan at pedigree, ay kayang ilantad ang kahinaan ng umaasensong boksingera. Dinala ni Liet sa lahat nang meron siya sa Cardiff International Arena sa Gales. Umatake siya, tinrabaho ang katawan at nagbigay ng pressure na tanging World Championship level experience lang ang makakapagbigay. She gets in the ring, doesn't always try and adjust. That she hasn't stopped an opponent yet. Seen her in the past, she is awkward. Nahandle ni Sky Nicholson at naneutralize ang lahat ng ibinato ni Leca. Ilampasan pa ang dating world champion mula simula hanggang dulo. So it was the wires through me. I thought it was the height, but that's a good fight tonight. Yeah. So this one, Sky Nicholson on the front foot. She's controlling that this evening in this second round. Yeah, but if I'm coaching a fighter, Certainly be a good scout on the record for Sky Nicholson, beating a former world champion, though way past her best, Linda Leca. Look, you can see she knows what she's doing, but that's good work from Sky Nicholson. Isa pang unanimous decision. 7 laban, 7 panalo, walang talong round. Ang interim na WBC Featherweight World Title ay abot kamay na niya ngayon. Ito ang laban na nagbago ng lahat. Nagpunta si Sky Nicholson sa Tijuana, Mexico para hamunin si Sabrina Maribel Perez para sa interim WBC Featherweight World Championship. Kinailangan niya gawin ito sa teritoryo ni Perez sa harap ng hostile na crowd na nais makita ang kanilang kampeon manalo. Malakas ang simula ni Perez sa mga unang round gamit ang home court advantage at suporta ng manonood para sa agresibong atake. Made a smart decision. From title fight. And I think it's a matter of Left hand to the body, a couple of final moments of defeating Elise Marugo Franco. for Sabrina to left. Pero inabsorb ni Sky ang presyon at nagpatuloy sa pagboboxing gamit ang eksaktong jab at walang kapantay na footwork. Right hand there from Perez. You see a smile of the WBO bantamweight title in 20 or so. When you were robbed, Gabe, would you not have liked Down. Siya ay naging 10 seconds?
Sa mga gitnang round, naging tunay itong masterclass. Nang tumunog ang huling kampana, natahimik ang Tijuana, alam ng mga lokal na tapos na ang laban. Ganap na kampeon sa mundo. Nanalo si Sky Nicholson sa pamamagitan ng unanimous decision sa Mexico. Tinalo niya ang lokal na kampeon at naging bagong interim WBC featherweight champion. 2 buwan matapos makuha ang pansamantalang titulo, bumalik si Sky sa 3 Arena sa Dublin, Ireland. At sa unang beses sa kanyang profesional na karera, hindi niya pinaabot sa dulo. Malakas ang presyon ni Wildheart, pero tuloy-tuloy at epektibo si Sky Nicholson. Round matapos round, tumaas ang presyon. Tumatama siya ng malilinis na kombinasyon na unti-unting nagpahina sa kalaban. And 2 defeats, as we heard from David Diamante. Those 2 defeats, though, in good company against... Too long to commit to their attacks there. Lovely right hook there from Nicholson as well. On her shoulders there, but there's nothing coming behind it, so she's ultimately... Hintay. Closer, and if she can build on that, and it's about coasting now, that's lovely there from Nicholson. Sa ikasiyam na round, nakita ng referee na sapat na ang pinsala at pinatigil niya ang laban. Had you said that? Siya? Sa kanyang unang stoppage ng kanyang profesional na karera, nagpadala ng mensahe ang pansamantalang kampeon. Hindi lang niya layuning talunin ang kalaban, kundi wasakin din sila. There's a thinker in there. There it is. Round 3 scheduled for 10. Ang kampyonato ng featherweight ng WBC. Unang depensa sa Wells Fargo Center sa Philadelphia, Pennsylvania. Malakas at malinaw ang intensyon ni Diana Vargas na pahirapan si Sky. Ngunit siya ay matinding natalo. She's not going to do it out of range. But she needs to jab her way in the sport. You got to be excited. You want to see that power, that's for sure. Now, this is when you know she's having fun, when she's popping. That would give Amanda Serrano problems. I don't think so. No. Oh, nice left hand. Best punch of the fight for Nicholson. And maybe she gets on her horse. Binigyan siya ng 3 hurado ng score na 100-90. Isang perpektong panalo sa 10 rounds. Walang napanalunan si Vargas kahit isa. Hindi lang nagdedepensa ang kampeona, nagpapadala rin siya ng mensahe sa World Championship. Reckless abandon. The Matador is beating the bull here in round 3 as I say that, Raymond. Good attempt there. When you fight Nicholson, if you allow us to get that rhythm, landed a moment ago, Chapman. She just brought Ang mga galaw, timing at kombinasyon ni Sky ay nasa ibang level. Sa pinakamalaking entablado ng women's boxing sa reyong iyon. Punches and letting her hands go. She hasn't ever take that fight because her style will be so bad. exciting fight, definitely. Unanimous? Hawak pa rin ng mga Australiano ang homecoming. Ngunit ang laban na inaasahan, sana magwawagi si Sky Nicholson bilang superestrela, ay nauwi sa pagkatalo sa sarili niyang bansa sa harap ng pinakamalaking crowd ng kanyang karera sa Australia. Halaban si Tiara Brown, ang mandatory challenger na may 18-0 record at 11 knockouts. Isang mandirigma na kahanga-hanga ang katawan at walang mawawala. Agresibo at matindi ang pasok ni Brown. Ginawang pangit at nakakapagod ang laban. Catching towards it rather than rushing you. There's a good shot. Corner of Nicholson loves that shot. Finding a tricky target. Nicholson, she fires. Cut off the ring as she was talking about in the lead-up. A little uncomfortable since then, but good punching from Brown. Ginawang pisikal at dikomportable ni Brown ang laban, kaya napalayo si Sky sa comfort zone niya. Unang beses sa propesyon niya, hindi nahanap ni Sky ang espasyong kailangan para makapag-boxing. After 7 rounds of the world title fight, touch it down the middle with a straight left down. Nicholson's got punching range, but it is Brown who fired. Good punching from Brown in this round. Okay, so it's all on the line. A world title belt up to this, and she's given a very good account of herself. Away from home of Brown, who'd worked well to the body herself.
Brown comes back with a count. Nakita ng mga dumalo kung paano lumaban ang kanilang kampeon. At si Brown ay walang tigil sa buong laban. Mas dikit ang laban kaysa sa inaasahan ng kahit sino. And the new WBC Featherweight Champion of the World, Tiara, the Dark Menace Brown. Sa unang pagkakataon bilang profesional, nawala ni Sky Nicholson ang kanyang WBC Featherweight title at nawala na rin ang kanyang malinis na record. Nakakadismaya ang homecoming. Ang kaibahan ng magagaling at mabubuti ay nasa ginagawa nila pagkatapos matalo, hindi sa pagharap sa tagumpay. Matapos matalo, nagdesisyon si Sky at ang kanyang kuponan na bumaba ng timbang sa super bantamweight, mag-reset at magsimulang muli. Nagsimula ang pagbabalik sa Manchester Arena sa Inglaterra at mula umpisa, namayani na si Sky. Real handful. Made a world champion, made it good was Start to prove people wrong. With intent, it's really good to see. Lovely hand. Right. Looking aggressive and extremely looking really spiteful. yeah, different look to her, wasn't it? It was good. Sa ikalawang round, sunod-sunod na mabibigat na kombinasyon ang pinakawala ni Sky. Kaya kinailangan ng referee na itigil ang laban kay Gonzalez. Oh, it's a lovely left hand. The referee's having a look and jumps in. That's a... Bagong kabanata at babala para sa lahat ng super bantamweight sa mundo. Isang seryosong problema. Kakapasok pala niya sa division. Pagkalipas ng halos 7 linggo, bumalik si Sky sa Australia, sa Fortitude Music Hall, Brisbane, para labanan ng bakanteng IBF Intercontinental na titulo ng kababaihan sa super bantamweight. Mula sa simula, mukhang dikit ang laban pero nagsimulang mangibabaw si Sky kay Urbashi. Said that they are Nicholson down at 55 as she just touches the jab and looking for the big left. She can match. Sky Nick trying to use the feints to draw the attack from her. Sa round 2, malakas na suntok sa katawan ni Urbashi ang pinakawala ni Sky at alam ni Urbashi na tapos na. Habang bumabawi si Urbashi, tinapos na ni Sky ang laban gamit ang malakas na kombinasyon. Oh, she hurt with that body shot. Oh, you gotta keep going. Yes. Nice. 2 laban sa bagong division at 2 panalo sa pamamagitan ng KO. Ang pagbabalik na ito ay hindi lang totoo, kundi napakalakas din. Ang huling laban ng 2025. Stockton, California. Ang pansamantalang titulo ng super bantamweight ng WBC ay nakataya laban kay Julian. Si Luna, isang veterana na may record na 28 panalo, 4 na talo at isang tabla na matagal lang nasa elite ng esport na ito. Sa loob ng 10 rounds, ibinigay ni Luna ang lahat. Pero si Sky, higit pa? And tripling the way in, that's how she uses her corner, telling her she needs to find a long-range version of Luna as well. Similar combinations. Wow. Round 3 now underway. There's something to worry about at all times, especially if she wants to try to get to the inside. Double jab, but she didn't throw the right hand behind it. They want double right hands, but... Counter shot again to the body, then to 51 as well. And those are the... Tyson just continues to lead the dance here. Panalo si Sky via unanimous decision at nakuha niya ang pansamantalang WBC Super Bantamweight title. Interim Super Bantamweight Champion, Sky Nicholson. Kumpleto na ang comeback at ang Super Bantamweight Division ay may seryosong problema ngayon. Ito ang dahilan kung bakit kaakit-akit si Sky lampas pa sa mga titulo. Kung makikita mo siya sa labas ng ring, hinding-hindi mo mahuhulaan. Magiliw siya, elegante, at kaakit-akit ng walang kahirap-hirap. Pero kapag inilagay mo siya sa ring, nagiging ibang-iba siya. Isang multo, isang teknika, isang problemang walang sinuman ang nakalutas. Kitang-kita ang kaibahan at natutuklasan ito ng mga kalaban sa masakit na paraan. Ano ang susunod? Sa edad na 30, may hawak ng pandaigdigang titulo at 3 sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa kanyang pagbabalik, si Sky Nicholson ay malayo pa sa katapusan. Hindi pa tapos ang laban kay Tiara Brown. Ang kumpletong titulo ng Super Bantamweight ng WBC ang susunod na target at alam ito ng division. Ang tanong ay hindi kung magiging double world champion siya, kundi kailan, mula sa gym na ipinangalan sa kapatid na hindi niya nakilala, patungong WBC World Champion hanggang sa pagiging comeback queen. Ang elite na teknika ay hindi lang estilo. Ito ay sandata na ginagamit ni Sky Nicholson
para talunin ang humaharang sa kanya.